Okay, so magandang gabi po mga kaibigan. Um, Ngayon po ay ituturo ko sa inyo o isi-share ko sa inyo kung paano po ba talaga magbasa ng metro. Paano po natin titingnan ang sukat sa metro kung kinakailangan po natin magsukat. Lalo na po dun sa mga nasa bahay na kunwari meron silang ipagagawa, then kailangan nila sukatin, or meron silang bibilhing appliances, kailangan nila sukatin yung space dun sa paglalagay nila ng appliances na yon. Paano po ba talaga magbasa ng metro? O paano po ba gumamit ng metro at basahin ang mga sukat ito? So, ganito po yon. Ito po yung ating typical na metrong ginagamit. Kung titingnan po natin, dito po sa metro ay makikita po natin na meron pong dalawang klase ng sukat. Sa bandang ibabaw po makikita natin na medyo malalaki yung pagitan ng bawat sukat. Dito po sa baba, medyo maliliit. Ito po nasa taas na to, ito po yung tinatawag nating English system. Which is, ito po yung ituturo ko sa inyo muna ngayon. Ano po? Ito po namang nasa baba, ito po yung tinatawag nating metric system. Ang English system po ay mayroong dalawang klase na sukat. Or tatlo, to be exact. Meron po tayong inches at meron po tayong feet or foot. Foot or feet. Okay po? Sa inches. Then meron din po tayo ditong yard. Ito po yung pinasusukatin natin sa isang yarda. Okay? Tatakal po natin yan maya-maya para maintindihan niyo po kung ano po yung sinasabi ko. Ano po? Ito po namang metric system, ito pong metric system na to, ito pong maliliit na sukat. Diyan po naman ay meron tayong tatlong unit of measurement na ginagamit. Kung mapapansin po ninyo, meron diyang maliliit na guhit, yung bawat guhit po na yon maliliit po. Ang tawag po diyan sa bawat isang guhit na yan, bawat isang maliliit na guhit na yan ay millimeter. Okay po? Now, from every number naman po na ito, kunwari, from 5 to 6, ang tawag po doon ay centimeter. So, bawat number po niyan, nakikita niyo po na yan, ang tawag po diyan is centimeter. Now, meron pa pong isang natitirang unit of measurement sa metric system, which is, yan pong tinatawag nating meter. Kung mapapansin po ninyo, ito pong 100 na ito po yung tinatawag nating 1 meter. Paano po siya naging 1 meter? Kasi po, ang bawat isang guhit po dito tinatawag nating millimeter. Then ang bawat number naman po nito ay centimeter. Sa loob po ng isang centimeter, meron pong 10 millimeter. And sa loob naman po ng isang metro, ay meron pong 100 centimeter. Okay? Pero wag po muna nating pagtuunan ng pansin itong metric system dahil magpo-focus po muna tayo ngayon sa English system. Ito po yung ituturo sa inyo. Ano po? Okay, so let's proceed. Ano po? Pansinin po ninyo ang ating metro. From here, 0 hanggang dito po sa 1, meron po yung 16 na guhit. Ano po? May 16 na guhit po yan. So, para mas makita po natin na maayos, drawing ko po siya ng blown up image. Ito na po siya. From 0 to 1. Ano po? Ngayon, pag-usapan po natin kung ano po yung mga guhit yan at kung paano po siya basahin. Kung mapupunan niyo po, hindi po pantay-pantay ang pagkaka-drawing ng guhit sa kanya sa loob ng 1 inch. Ayan po, hindi po siya pantay-pantay. Dito po tayo mag-start sa 1, sa 1. Kasi hindi po natin masyado makita yung 0, yung from 0 kasi natatakpan po siya ng header natin. So, start po tayo dito. Pansinin niyo po, hindi po siya pantay-pantay. Ano po? Ganun din po yung pagkaka-drawing ko dito. Hindi rin po siya pantay-pantay. Meron po yung corresponding meaning bakit po siya ganyan. So, papaliwanag ko po sa inyo yun. Now, gusto ko lang pong
i-share sa inyo kung bakit ang pinag-uusapan po natin ay 1 inch lang. Samantalang hindi lang naman po 1 inch ang meron sa ating English system. Napakahaba po niyan. Dire-diretso lang po bilang yan. Bakit po ako nagfo-focus sa 1 inch? Bakit kailangan ito po yung pag-usapan natin? Ganito po kasi yan. Kapag nakabisado niyo po itong sukat na 1 inch, bawat isang guhit niyan at ang kanya-kanyang kaukulang tawag o pangalan ng mga yan, ay madali niyo na pong masusukat o malalaman ang sukat ng bawat bagay na gusto niyo sukatin. Kasi po, ang bawat inch po, pare-pareho lang po yan. Pare-pareho lang po siya ng composition. Bawat inch po, meron lang po yung tig-16 na guhit. Na po. Okay, so, proceed po tayo. Tulad po na sabi ko, meron lang pong 16 na guhit sa loob ng 1 inch. Bilangin po natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 na guhit po sa loob ng 1 inch. Now, paano po siyang babasahin? Ganito po yan. Kung ang pagbabasihan po natin ay engineering method, binabasa po ito as 1/16. Yung unang guhit po, no? Binabasa po yan 1/16. Then, ito pong susunod, 2/16. Then, 3/16. Sa palagay niyo po, ano po yung kasunod? Kung ang sagot niyo 4/16, tama po kayo. 4/16. Then, 5/16. 6/16. 7/16. 8/16. 9/16. 10/16. 11/16. 12/16. 13/16. 14/16. 15/16. Okay? Then, yun na po yung 16/16. Yung sa 1. 16/16 po eh. Pwede rin po siyang basahin as 16/16. Now, ganito. Sa totoong buhay, hindi po ginagamit lahat itong sukat na to o yung ganyang klase ng pagbasa. Kasi po, sa totoong buhay, ito pong mga even numbers natin ay nire-reduce na po yan sa lowest term. Back in elementary days, kung natatandaan nyo po, meron po tayong pinag-aralan o pinag-aralan po natin yung tinatawag nating lowest term pagdating sa fraction, di po ba? Ito po yung gagawin natin dito sa mga numbers na even. Okay? So, ganito po ang mangyayari dyan. Sa totoong buhay po, kapag nagbabasa tayo ng metro, hindi na po natin ito binabasa ng 2/16. So, i-reduce po natin siya sa lowest term. Ang magiging basa po sa kanya is 1/8. Na po. So, tatanggalin ko na po itong 2/16 na ito. Para hindi tayo malito. Then, itong 4/16, hindi rin po siya binabasa ng ganyan kung metro ang pag-uusapan in real world. Pagkas binabasa po siya as 1/4. Okay? Alisin na po natin yung 4/16. Now, ito po 6/16, hindi rin po siya binabasa ng ganyan. Binabasa na po siya as 3/8. Okay? So, ito pong 8/16, hindi na rin binabasa ng ganyan. Instead, binabasa po siya as 1/2 inch. Ito pong 10/16, hindi na rin binabasa ng ganyan. Kasi binabasa po siya as 5/8. Yung 12/16, hindi na rin po binabasa ng ganyan dahil i-reduce natin siya sa lowest term. Pabasahin na po siya as 3/4. And itong 14/16, hindi na rin po binabasa ng ganyan. Pagkos i-reduce po natin siya sa lowest term, kaya magiging 7/8 na po ang basa sa kanya. Okay. Now, ang tanong, bakit po itong mga
ito, itong 116, 316, 516, 716, 916, 1116, 1316, and 1516 ay hindi po nagbago ang basa. Ang sagot po dyan ay kasi po hindi po sila natin pwedeng i-divide equally at hindi po natin mahanap yung lowest term nila. So mananatili po sila sa ganyang basa. Okay? So kung pagbabasihan po natin yung metro, from 2 inches, dito po tayo mag-start sa 2 inches kasi medyo mas cute na po dito sa banda rito. From 2 inches, let's assume na ito po yung 0 natin. Yung unang guhit po na yun po yung 116. Yung pangalawang guhit po, yun po yung 1/8. Yung pangatlong guhit, yun po yung 316. And so on. So makikita nyo po yan yun. Pagdating nyo po sa 3, papansinin nyo, ganun din po ang pagkakahanay ng bawat guhit na yan. Kaya po sinasabi ko sa inyo kanina, hindi po natin kailangang mag-focus sa malaking sukat. Instead, kailangan po natin mag-focus sa 1 inch lang. Dahil once makabisado mo o maintindihan mo kung paano basahin ang 1 inch, the rest ay alam mo na po kung paano siya basahin. Okay? So, ganyan po siya binabasa. 116, 1/8, 316, 516, 3/8. Oh, I forgot yung 1/4 po pala. 1/4, 516, 3/8, 716, 1/2, 1/2 kalahati po ng 1 inch na po. 916, 5/8, 1116, 3/4, 1316, 7/8, 1516, 1 inch. Okay. Ito po yung inch natin, ito po yung tinatawag nating English system. Which is nandiyan po yung mga inch or inches kapag ka mahabaan na po, or foot or feet. Foot kapag ka 12 lang po. Nga po pala, 1 foot is equivalent or equals to 12 inches. Nakita ko po sa inyo na po. Pansinin po ninyo itong ating metro. Nag-start po siya magbilang. Dire-diretso siya. 8, 9, 10, 11. Instead na 12 po ang nakalagay doon sa metro. Ang nakasulat po sa kanya is 1F. Ibig lang po sabihin ng F, it means 1 foot. Okay? Tulad po ng sabi ko sa inyo, 1 foot is equivalent to 12 inches. So, ito po yun. Instead na 12 ang isulat po niyang gumawa ng metro, ang nilagay po niya is 1 foot. Indication na ito po, mula from 0 hanggang dito po sa 12 is 1 foot. Pag hinila po natin yan, after na po ng 23 inches, 24 inches po. Pero hindi po niya sinulat as 24. Bagkus sinulat po niya ng 2F, which means 2 feet. Okay? And so on po, and so on. 3 feet, 4 feet, 5 feet, and so on. Okay? So, ganun po siya. Tandaan lang po natin, bawat isang pie, o isang feet, o isang foot, ay binubuo po ng 12 pulgada, o 12 inches. Okay? At bawat inches po naman, ay binubuo ng 16 na guhit. From 116 up to 1516. Okay po. Then, yung 1616, yan na po yung 1. Binabasa po siya as 1 kasi nga po, even na siya. Okay? So, yun po yung ating English system. Ano po? Now, ganito po. Kapag magsusukat po tayo, let's say hindi pa po tayo marunong magsukat, then meron tayong gustong ipagawa. Pag sinukat po natin, wag po nating pagsasamahin ang sukat ng metric system at ng English system. Ano pong ibig ko sabihin? Meron po kasing pangyayari, ito po yung totoong nangyayari sa akin, meron pong pangyayari na merong isang client na nagpunta sa shop namin at nagpapagawa ng salamin.
nagpapatabas po siya ng salamin. Nga po pala, ako po kasi nasa glass and aluminum, field. Yun po ang aming trabaho. Ngayon, nagpapatabas po siya ng salamin. Ang nangyari, meron po siyang binigay na sukat. Ang naka-indicate po sa sukat niya, 17.5. Sulat ko po, para ma-visualize po kung ano po yung sinasabi ko. Ang nakalagay po sa kanya, 17.5 by 23. Nasaan yung 23 natin? Yan. 23.9. Yan po ang sulat niya. Ngayon, since ako po yung napagbigyan niya ng sukat, ng kanyang listahan ng sukat niya, tinanong ko siya. Ang tanong ko po sa kanya, ano po ba itong sukat na binigay niyo sa akin? Ito po ba ay inches or ito ay centimeter? Ang sagot po niya sa akin, inches po yan. Now, tinanong ko po siya, kumuha ko ng metro at pinahiram ko sa kanya po yung metro ko. Then, binuksan ko yung metro ko. Sabi ko po sa kanya, pwede niyo po bang ituro sa akin kung nasaan po yung sinasabi niyong 17.5 at 23.9 para maklaro po natin at hindi tayo magkamali ng sukat. So, ang ginawa po niya, nung binuksan po niya metro, ang itinuro po niya, ito, 17. Tama po yung 17 inches. Then, ito po daw yung 0.5. 17.5 daw po. Ganun po ang sukat niya. Which is mali. Wag na wag po natin pagsasamahin sa isang sukat ang English system at ang metric system. Kapag gagamit po tayo ng English system lang po ang ating gamitin. Wag po nating ihahalo yung metric system. Okay? So, yun naman po kanyang 23.9 daw na sinasabi. Ay, ito raw po yun, 23.9. Ganun din po ang ginawa niya. English system, hinaluan po niya ng metric system, which is maling-mali. Okay? So, kung babasahin po natin siya as English system, ito pong tinutukoy yung 17.5, nakatapat po nitong, ito po, itong pagbabasahin po natin is metric system, English system, lumalabas po ito na 17 and 11/16. Ano po? Kasi naroon po siya sa pang-11 guhit. So, lumalabas po ito na 17, 11, 16. Ito po. 17, 11, 16. Okay? Now, yun naman po kanya tinutukoy na 23.9. Lumalabas po siya na 23 and 3/16. Lumalabas po siya na 23 and 3/16. Okay? So, yan po yung tamang sukat niyan. Now, kung may pagkakataon po halimbawa na hindi nyo po kabisado yung sukat o hindi nyo alam basahin yung metro, pero may metro kayo sa bahay, ang gawin nyo na lang po, let's say, nagsukat kayo. Nagsukat po kunwari kayo. Kunwari itong notebook ko na to. Kunwari sinukat nyo po itong notebook, Tapos, tumapat siya dyan. Ang gawin nyo, kung hindi nyo po siya alam basahin, markahan nyo na lang po yung kanyang sukat na tinapatan. Okay, kunwari, guhitan nyo po ng ballpen dito or something na lagay nyo ng tape para hindi po kayo maligaw. Para pag na-present nyo po itong metro na ginamit yung panukat, alam po ng magsusukat kung ano yung tamang sukat na dapat gawin. Nagigets po ba ako? Okay. Now, kung babasahin naman po natin sa metric system, itong binigay niya sukat, pumapatak po yan na 45 cm. Okay? By 59 cm. Ito yung 59. Yung sinasabi niya po niyan, 23.9. Okay po? Nasusundan po ba ako? So, iwanan po muna natin ulit itong metric system kasi hindi po tayo mag-focus dyan.
Kasi medyo marami pong kailangang pag-aralan pagdating dito sa metric system. At nakakalito po talaga yung metric system na yan. Marami po ang nalilito sa metric system. Okay. So, focus po dito tayo sa inches, sa English system. So, yun. Yun po yung isa kong tip sa inyo kapag kayo magsusukat. Lalo hindi pa po kayo marunong magsukat. Wag na wag niyo pong pagsasamahin ang English system at ang metric system. Stick lang po kayo sa English system kung gusto nyo gumamit ng English system, at kung metric system naman, sa metric system. Or kung hindi po kayo marunong magbasa or nagda-doubt kayo, baka magkamali kayo, pag sinukat nyo po, lagyan nyo na lang ng marka or tape yung pinanukat nyo, para pag na-present nyo po yung pinanukat nyo na yun doon sa gagawa ng ano man yung pinagagawa nyo, ay hindi po magkakamali. May iwasan po natin yung error. Okay? Now, meron pa pong isang sukat dito sa English system, which is yun pong tinatawag nating yard. Okay? 1 yard po, 1 yard is equivalent to 36 inches. Okay? Ito po yung 1 yard natin. Now, bago ko po ipakita sa inyo kung nasan po yung sukat nating 1 yard. Bukod po sa 1 yard, nakatumbas ang 36 inches. Ano po kaya yung isa pang sukat na katumbas nito? Oops. Sorry po, medyo nawala pala sa screen yung aking sinusulat. Wait lang po, aking lang burahin ko lang po, lilipat natin ang sulat. Wait lang po mga kaibigan. Medyo nawala na pala sa frame yung aking sinulat. Sensya na po. Okay, so tulad po ng sabi ko, meron pa po tayong isang sukat na ginagamit dito sa English system. Yun po yung tinatawag nating yard. Ano po? Yun po yung yard. Now, 1 yard is equals to 36 inches. Ano po? Now, bago ko po ipakita sa inyo kung nasan po yung 1 yard na yan sa metro, gusto ko lang po sana kayong tanongin. Bukod po sa 1 yard, nakatumbas ng 36 inches, ano pa po kayang unit of measurements ang pwede natin gamitin sa 36 inches, bukod sa inches at sa yard? Comment down your, write down your comments, Write down your comments sa ibaba kung ano po yung katumbas na sukat nito, bukod po sa 1 yard at sa inches, ano pa po yung isang tawag dito sa 36 inches. Okay? So, ito po. Pakita ko na sa inyo. Okay? Asan na po ba yung 36 natin? 31, 32, 33, 34, 35, 36. Bakit po kaya may 3F? Ano po kaya ibig sabihin 3F? That means 3 feet. Okay? So, ang katumbas po ng 36 inches ay 1 yard or 3 feet. Bakit po naging 3 feet? Kasi tulad po ng sabi ko sa inyo, 1 foot is equivalent to 12 inches. Okay po? So, tatlong 12, meron po tayong 36 inches. So, 3 feet is equivalent to 36 inches. And 1 yard. Okay? So, malinaw po ba tayo doon? Nasusundan niyo po ba? Kung medyo naguguluhan po kayo at hindi niyo po nasundan yung mga sinabi ko o tinuro ko, pwede po kayong mag-comment sa ibaba. And I'll make sure na sasagutin ko po lahat ng inyong mga itatanong.
regarding po dito sa English system na pinag-aaralan natin ngayon. Okay? For now, hanggang dito po yung aking isi-share muna sa inyo, and on our next topic, ituturo ko po naman sa inyo kung paano po tayo mag-a-add, magsa-subtract ng fraction or ng English system. Paano po natin siya mabilisang ma-add at mabilisang ma-subtract using English system. Okay po. Sana po ay may natutuhan kayo sa aking na-share, lalo na po dun sa mga bago pa lang po nag-aaral, bumasa ng metro o sumukat. Sana po kahit paano may napulot kayong aral. Ano po? So magandang gabi po, at sa muli po nating pagkikita sa susunod nating video ay ituturo ko po sa inyo kung paano po ang technique para mas mabilis na tayo makapag-add o makapag-subtract using English system. Okay? So that's all for now. Maraming salamat po ulit.